Patuloy na tinututukan ng Department of Energy ang mga power generation company na naka-force outage. Samantala, pinasinayaan ang 64-megawatt solar power plant sa Tanawan City, Batangas. Narito ang report ni Paul Hernandez. Sa gitna ng mga abiso ng pagnipis hanggang sa kakulangan ng supply ng kuryente sa Luzon Grid, sinabi ng Energy Department, walang nangyayaring blackout pero tinututukan daw nila ang mga power generation companies na naka-forced outage. Ayon sa DOE, mahigit 30 planta ang naka-down ngayon. Alam mo, lahat na nagpo-force outage, iniisa-isa namin yan. Tinatawagan namin, tinatanong ano nangyari. Alam mo, pag uminit kasi, nag-iiba yung operation ng mga thermal plants, mga coal, ano? So naapektuhan sila na bigla na lang silang nasisira. Kaya magiging malaking ambag ang pinasinayaang 64-megawatt solar power plant sa Tanawan City, Batangas na makapag-supply ng kuryente sa mga residente at mga negosyo. Nasa 80,000 customers sa ilalim ng power distributor na Meralco ang makikinabang dito. Within the network of Meralco. Remember that this is a power supply agreement that is with Meralco. So it has to be within the Meralco distribution network. Hinihikayat ng DOE ang marami pang business owner na mag-invest sa renewable energy. Pasok sa tax holiday ang mga investor na nasa industriya gaya ng renewable power plant. Pag sinuma mo lahat ng renewable, nasa 29% siya ng capacity. Ang capacity natin is 27,000 megawatts. So parang mga one-third noon is renewable in terms of capacity. Pero yung generated energy is only 22%. So malayo pa yung hahabulin natin from 22% to 35% in the next 6 years. Sa June 12, nakatakdang ikabit sa grid ang pinasinayaang solar power plant. Ang binuksang planta, nagbigay rin ng hanap buhay sa mga residente sa Tanawan City. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog.